Breaking news! Grabe na to. Pangulong Bongbong Marcos hindi na talaga napipigilan. Viral ngayon ang Pangulo matapos ang kanyang malaking pasabog sa Bataan. Grabe, ito talaga ang priority ng Pangulo sa ating bansa. Magdadalawang taon pa lang ang Pangulo pero grabing hataw na ang kanyang mga proyekto. Hindi na kayang itago pa, kusa nang lumalabas. Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Habang ginugunita ng bansa ang ika-82 araw ng kagitingan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang turnover ceremony ng National Housing Authority Balanga City Low-Rise Project. Sa inisyatiba ng National Housing Authority, sa pangunguna ni General Manager Joe Bentay, ang NHA Balanga City Low-Rise Housing Project ay nagtatampok ng 6 na gusaling dinisenyo sa estilong kondominium na makikinabang sa mga inilipat na informal settlers family mula sa kahabaan ng Talisay River, isang lugar sa lungsod ng Balanga na kilala bilang hazard prone. Ang bawat unit na may sukat na 27 square meter ay nilagyan ng 2 silid tulugan, kusina, palikuran, paliguan at fully operational na tubig at supply ng kuryente. Naglalayong bumuo ng mas mahusay at mas komprehensibong solusyon sa pabahay kasama rin sa proyekto ng mga pangunahing pasilidad tulad ng 4 na palapag na gusali na paaralan na may 20 classrooms, isang multipurpose na gusali at isang covered basketball court. Higit pa rito, upang matiyak na ang mga benepisyaro ay may akses sa mga pangunahing bilihin, mga pasilidad na pang-edukasyon at iba pang mga pangangailangan ng komunidad, isang community center building ay itinayo rin sa loob ng proyektong pabahay. Naglalaman ito ng health center, daycare center, barangay learning hub, mga opisina ng homeowners association at isang local government unit housing satellite office. Ang proyektong pabahay na ito ay isang patunay ng pangako ng National Housing Authority sa bagong Pilipinas na tatak ng pamahalaan at pamumuno sa pamamagitan ng pagpapatayo ng 1.3 milyong pabahay upang matugunan ang 6 na milyong backlog sa pabahay sa ating bansa. Ang pabahay sa Bataan ay isang sagisag ng pagpapatuloy na pakikipag-ugnayan ng National Housing Authority sa iba't ibang pamahalaan upang matagumpay na isakatuparan ang hangarin ng Build Better More Housing Project ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin ng BBM Housing na makapagpatayo ng mga sustainable housing para sa ating mga kababayan na informal settlers family na naninirahan sa mga danger zones at apektado ng mga government infrastructures project, pati na ang mga nasalanta ng kalamidad, indigenous people, mga dating rebelde, mga kawani ng pamahalaan at mga overseas Filipino worker. Ang National Housing Authority Balanga Low Rise Project ay bunga ng pagtutulungan ng NHA at LGU ng Bataan para sa mga pamilyang nakatira sa tabi ng ilog, ilalim ng tulay at estero. Maraming salamat sa inyong mainit sa pagtanggap. Hindi lang sa init talaga ng pero ngunit napakainit ng pagtanggap ninyo sa akin dito sa Balanga City, Bataan. Nagagalak ako na personal na masaksihan ang pamamahagi ng 216 na pabahay sa ating mga benepisyaryo. Para sa kaalaman ng lahat, ang NHA Balanga City Low Rise Housing Project ay bahagi ng ating patuloy na pagsisikap upang bigyan ng maayos na tahanan ang bawat mamamayang Pilipino. Ang mga low-rise buildings na ito ay tinayo gamit ang mga makabagong teknolohiya. Kaya naman, ang bawat pamilyang maninirahan dito ay makakatiyak sa tibay at katatagan nito. At pinag-uusapan natin yung low-rise ay yung susunod natin na gagawin. Ito, 3 stories ito. Ang susunod gagawin 5 na. So, mid-rise na yon ang tawag dyan para makarami tayo. Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng bawat pamilya ang magkaroon ng sariling tahanan. Ito marahil ang pinakamahalaga, lalo na para sa mga kababayan nating nakatira sa mga mapanganib na lugar. Bahagi ng katungkulan natin na mailikas sila muna sa delikadong lugar tulad ng mga daluyan
na daluyan ng ilog. Nagsikap po ang gobyerno na mabigyan sila ng maayos at ligtas na tahanan na matatawag nilang sarili. Ang mga benepisyaryo natin ngayon dito sa Balanga ay inilikas natin mula sa kahabaan ng ilog ng Talisay. Sa loob ng maraming taon, umarap kayo sa peligrong dala ng pagtira sa tabi ng ilog. Kaya narito tayo upang bigyan ng lunas ang kanilang suliranin. Kayo ngayon ay maninirahan sa sariling bahay na ligtas, de kalidad at komportable. Ngayon pa lamang po ay binabati ko na ang ating mga benepisaryo ng congratulations sa pagsisimula ng panibagong yugto ng inyong buhay. Ito pong pabahay ay handog ng pamahalaan para sa inyong pamilya. Mahalin at ingatan natin ito mabuti upang magsilbi itong pundasyon ng inyong mga pangarap at magagandang kinabukasan. Naway inyo rin pagyamanin ang komunidad dito upang sabay-sabay kayong umuunlad at gumiginhawa. Narito ang inyong pamahalaan, lalong-lalo na ang lokal na pamahalaan ng Balanga, ang panlalawigang pamahalaan ng Bataan upang gabayan kayo sa lahat ng oras. Makakaasa rin po kayo na lahat ng sambayan ng Pilipina sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program o yung tinatawag naming 4PH program, patuloy ang pagpupursige ng pamahalaan upang mabigyan ng maayos na tahanan ang ating mga kababayan. Ngunit ito talaga, alam nyo po, nung kahapon galing po ako sa Bacolod at kami naman ang may yung mga agrarian reform beneficiaries. At nabanggit ko ron, sinabi ko sa lahat ng katungkulan ko bilang Pangulo, sabi ko yan na yata ang isa sa paborito kong katungkulan dahil sa tagal na nag-antay ng ating mga agrarian reform beneficiaries, sa wakas ay nag-antay sila 30 taon. Sa wakas ay nabigyan na sila ng titulo. Ngayon, idadagdag ko na rin na isa sa pinakapaborito kong katungkulan ay dumating dito sa ganitong klaseng mga proyekto upang masasabi natin na ang pamahalaan ay talagang nagbibigay ng serbisyo sa taong bayan sa pamamagitan ng ganitong klaseng mga pabahay, hindi lamang dito sa Bataan, kung hindi sa buong Pilipinas. Sa pangunguna ni DSUD Secretary Jerry Acusar, at ang GM ng NHA, Joe Bentay, tiyak naman ako na makakamit natin ang mga layunin natin. Marami pa tayong ipapatayong bahay, kaya inaasahan ko ang inyong patuloy na suporta at pagsusumikap. Muli, binabati ko ang ating mga benepisyaryo at hangad ko ang ikauunlad ng inyong pamumuhay. Sama-sama tayong tumungo sa isang maliwanag at masaganang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Hinihiling po natin sa ating mga